So ito po, medyo bad news nga lang po ito sa mga DDS kasi nga po, pinaghahandaan na rin po ang paghuli. Kaya Marcoleta. Ito pong si Marcoleta ay nanganganib po na mahuli sa mga darating po na araw. Baka Lunes po. Ayan, ito pong si Marcoleta ay maging maging preso na po at pagbayarin po sa kanyang katarantaduhan dahil nga po siya po ay tumanggap ng pera noong pong panahon ng siya po ay isa lamang kongresista. Kaya po nanganganib talagang mahuli tong si Marcoleta. Alam ko malulungkot ang mga bobong DDS kasi nga po ang tingin nila diyan kay Marcoleta ay bayani. Kaya lang po syempre hindi naman po kasalanan ng ating pangulo, hindi naman nating kasalanan tayo mga Pilipinong matitino ang pag-iisip. Hindi po natin kasalanan kung bakit etong si Marcoleta ay makukulong dahil kasalanan po niya ito dahil umamin po siya sa pagtanggap ng donasyon, pera sa mga private citizen katulad ni Mike Defensor at Joseph Espiritu na nagbigay po ng nasa 75 million pesos. Pero ayon nga po, kaya si Jesus Palsis ba yun? Yung nakakaalam daw na hindi lang daw 75 million ang natanggap nitong matandang hukluban na tong si Peluca. Marami daw po, mas marami pa daw pong natanggap to, hindi lang 75 million. Tapat na yun, okay na yun. Kung 75 million lang yung nalaman natin, okay na yun. At mabubulok naman na to sa kulungan kasi malakas po ang ebidensya ng kanyang kaso dahil nga po galing ito sa kanyang sariling bibig. Bumuelta ni dating Congressman Mike Defensor kay PBBM sa issue ng campaign donations habang si Senador Rodante Marcoleta napipinto ng arestuhin matapos sampahan ng kasong pandadakambong. Babalik si G. Robles. Oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Handa na raw ang PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan ng kasong plunder o panrambong na isinampa ng ombudsman sa senador. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Yun, ganun dapat, di ba? Huliin kagad. Walang pinipili. Kaya ni senador, kaya ni magtataho, kaya ni congressman, kaya ni nagtitinda ng pandesal, kaya ni namumulot ng basura. Basta wanted. Mahirap mayaman, dapat pantay-pantay, hulihin po kagad. Ngayon ang tanong, magpapakita pa kaya si Marcoleta? Baka last appearance na ni Marcoleta nung pong nagsalita ito doon sa INC rally sa EDSA. Nade-detect pa po ba ng PNP kung nasan tong si Marcoleta? Baka po nagtago na to doon sa underground. Underground daw ng Central baka sumama na doon kay Bato kasi meron pong intel na etong si Bato nandun daw po sa INC Central, doon daw po ito nagtatago ngayon. Baka doon din po pupunta, baka doon po pupunta tong si Marcoleta at doon din po magtatago. Naku, higpitan nyo naman po, sir, mga sir, sa PNP, higpitan nyo naman po ang inyong intel. Naku, kailangan pong makulong yung matandang Peluca na yan. At sir, tanong ko lang po, kapag po ba si Marcoleta na huli, tapos imamag siya, tatanggalin po ba yung Peluca niyan? Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa arestuhin. Ayun, tama. Igalang natin ang Senado. Kasi po ang Senado, yan po'y ginagalang na institusyon. Yan po'y lugar na kung saan napaka
sagrado ng Senado para po sa mga Pilipino. Kaya lang syempre, nung panahon siguro nila Miriam Defensor Santiago, Blas Ople, nila Ninoy, nila Chopisto Gingona, nun siguro nila Anggara. Ay, baka talaga pong noon, mga panahon na yon, yan po talagang sagrado yan lugar na yan, talagang karespe-respeto. Kaya lang, nung nagkaroon po ng ex-convict na bobong senador na si Robin Padilla, nagkaroon ng Marpeluca, nagkaroon ng Aiming Babalu, naku, hindi na po karespe-respeto. Kasi po, ito pong mga senador na to, hindi naman po ito naglilingkod sa bayan, kung hindi naglilingkod lang po ito para kay Digong. Kaya naku pasensya na rin po kayo kung kayo po tong mga senador na ito kailangan ng kalusin kasi nasisira image ng Senado Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Di ba? Walang kwenta yung rally ng INC. Bakit? Handang magpakulong si Marcobeta. Handa po akong magpakulong. Kung kinakailangan tumato po ako, wala pong problema. 3 counts ng plunder ang isinampa laban kay Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Yun. Kasi wag ka nga amin, Marcobeta. Sobrang honest mo. Nakasuwang katuloy. Buti nga sa'yo. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang tinanggap ni Marcoleta mula sa dating kongresistang si Mike Defensor. 25 million ang galing sa isang Joseph Espiritu at 20 million naman sa isang Aristo Tolvera. Kasama rin sila sa kinasuhan ng plunder. Hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang naturang donasyon. Ayan, di ba? Tinanggap niya, hindi niya nilagay sa SOSE. Ang masama, kahit ilagay niya yan sa SOSE, kahit inilagay niya yan sa SOSE, ang problema, noon pong panahon na yun, siya po'y kongresista. Tatanggap siya, kongresista siya. Dapat tatanggap siya, ilalagay niya talaga sa SOSE para hindi siya makasuhan. Kaya lang nangyari, sinunod niya si Mike Defensor. Masyado siyang masunurin kay Mike Defensor. O ngayon, nung binigyan siya ni Mike Defensor, sinabi ni Mike Defensor, huwag mo nang ilagay yan sa SOSE. Huwag mo nang i-disclose sa taong bayan kung sino nagbigay sa'yo. Ayun na nangyari. Hindi dinisclose nitong si Marcoleta. Ayun na. Doon na nagkanda leche-leche. Tapos inamin niya national TV na siya ay nakatanggap ng pera dito kay Mike Defensor at sa dalawa pa. Ayun na. Plunder. Sa ilalim pa ng anti-plunder law. Ano tawag doon? Tanga. Pwedeng kasuhan ang isang opisyal kung nakatanggap ito ng ill-gotten wealth na hindi bababa sa 50 million pesos. Lampas na dyan ang 75 million pesos na tinanggap ni Marcoleta. Sa Facebook post naman ni Defensor, tinawag niyang selective justice ang isinampang plunder sa kanya. Pero haharapin daw niya ito dahil wala raw siyang tinatago at kinakatakot. Dinawit din na Defensor si Pangulong Bongbong Marcos. Eto si Defensor, napakalaking kabubuhan ito. Eto talaga, naiisip ko ngayon, si Defensor, kinain na ng lumot ang utak. Bakit? Napakalaki ng pagkakaiba. Si PBBM, nung pong kumandidato bilang presidente, private citizen siya noon. So kahit magkano ang ibigay na pera sa kanya, walang problema. Hindi siya public servant. Hindi siya nagtatrabaho sa gobyerno. Private citizen siya noon.
Kaya walang problema kung tumanggap. At yan po ay inilagay niya sa kanyang sose. Naging matapat ang ating Pangulo sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang sose. Si Marcoleta, umpisa pa lang nagsinungaling na sa sose niya. So, unang araw pa lang ng pagkapanalo, nanalo pa lang, si Marcoleta nagsisinungaling na siya. Hindi na siya tapat sa taong bayan. Ang kanyang loyalty sa mga nag-donate. Bakit? Yun ang kanyang sinunod. Ngayon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, totoo yan, maraming nagbigay sa kanya ng donasyon. At inilagay niya ito sa pwesto. Bakit? Hindi naman bawal eh. Bawal ba? May batas ba na nagbabawal na, yung mga nagbigay ng donasyon sa kumandidatong presidente, vice-presidente, hindi nila pwedeng i-appoint. Wala pong ganyang batas. Yun ang problema ni Mike Defensor. Kaya syempre, itong mga kaibigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga qualified sa kanilang mga pwesto, nilagay niya talaga, in-appoint niya talaga. Bakit? Abay, mapapakinabangan to ng mga Pilipino, yung mga talino nito. Lalo na, ng general manager ng PCSO. Etong si Robles. Napakatalino nito. Napakarami nitong negosyo na pinalago. Napakarami nitong mga palengke, 11 yata, palengke nito, lahat malalakas ang kita, malalakas ang income. Dahil po sa kanyang angking katalinuhan. At nung nalagay po siya bilang PCSO, na general manager, lumaki po ang kita ng PCSO. So, ibig sabihin yan, pag lumaki ang kita ng PCSO, marami pong charity na magagawa ang ating gobyerno. Yan ang hindi naiisip ni Mike Defensor. Bobo kasi ito si Mike Defensor eh. Dapat sisihin mo, si Marcoleta, sobrang daldal niya. Nadamay tuloy kayo. Nagbigay na nga kayo ng donasyon, nakasuhan pa kayo. Tanga. Nakatanggap din daw si PBBM para sa kanyang 2022 presidential campaign ng milyon-milyong donasyon noon mula sa isang individual na kalaunay itinalaga niya rin sa posisyon. Buwelta naman ng palasyo, private citizen pa niyan si PBBM. Naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay privado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. Tingin naman ni Senator Ping Lacson, posibleng reverse trial ang mangyari kung saan manonood na lang daw ang prosekusyon dahil Marcoleta na ang naglatag ng ebidensya nang aminin niya sa TV na tinanggap niya ang 75 million pesos na campaign donation. Wala pa. Naku, ang taas ng probability ng conviction dito ni Marcoleta. 100% probability ng conviction. Bunganga niya. Pinahamak siya ng bunganga niya. Pangkomento rito si Marcoleta. Nagbabalita mula sa Wala na. Tigpa kayo dyan. Sobrang daldali. Diba? Tama yun, maging honest. Palakpakan natin dyan si Marcoleta bilang honest. At nagpapasalamat tayo sa pagiging honest niya. Huwag nating kakalimutan na bilang isang politiko, kailangan talaga natin na maging honest. Diba? Palakpakan natin dyan si Marcoleta. Pero nagpapasalamat din kami dahil sa pagiging honest mo, pinahamak mo ang sarili mo at ikay baka matanggal pa sa pagkasenador, makonvict ka sa plunder at kapag ikay nabigyan na ng warrant of arrest, suspendido ka. So hindi nauubra yung gusto mong ihain na rules doon sa Senado na ang mga nakakulong o hindi pumapasok na mga senador ay makakaboto online. Hindi pwede yan, Marco Beta. So magdusa ka.
Magdusa ka. Kasalanan mo yan. Hindi namin kasalanan yan. Hindi yan kasalanan ni PBBM. Hindi yan kasalanan ng mga mamamayang Pilipino. Kasalanan mo yan, Marcoleta. At dun po sa mga kumokondena kay PBBM. Bakit daw tumanggap ng pera? Si Marcoleta nga kongresista siya. Tumanggap siya ng pera. Tapos si PBBM noon, private citizen, bawal. Aba, napaka-bias nyo naman. Yan ang napapala ng walang alam sa batas. Walang alam sa plunder law. Kung sa bagay, si Marcoleta nga, hindi niya nga alam yung plunder law yung pa kaya mga bobong DDS at mga tatanga-tangang DDS, malaman yung plunder law. Siyempre, hindi rin nila alam yan. Bobo nga